Kabanata 15, ang dalawang sakristan. Parang plegarya ang tunog ng kampanang binabatak ng magkapatid na sakristan na sina Crispin at Basilio. Sila ang kausap kanina ni Piloso Potasio at sinabihan ng sila ay hinihintay ng kanilang inang si Sisa para sa isang hapunang pangkura. Sa anyo ng itsura ng magkapatid, mapagsisino na sila ay hilahod sa hirap. Sinabi ni Crispin kay Basilio na kung kasama sila ni Sisa, di sinsana siya ay hindi mapagbibintang ang isang magnanakaw. At kung malalaman ni Sisa na siya ay pinapalo, tiyak hindi papayag ang kanilang ina. Ang anyo ng pangamba sa mukha ni Crispin ay mababakas. Idinadalangin na sana magkasakit silang lahat. Ang sweldo lang kasi ni Basilio ay 2 piso sa isang buwan. Minultahan pa siya ng 3 beses. Pero hindi pumayag si Basilio sapagkat walang kakainin ang kanilang ina. Isa pa, ang katumbas ng 2 onsa ay 32 pisong lubhang mabigat ito para kay Basilio. Ipinakiusap ni Crispin na bayaran na lamang ni Basilio ang binibintang sa kanya. Pero kulang pa ang sasahurin ni Basilio kahit magbayad sila. Dahil dito, nasabi ni Crispin na mabuti pang ang magnanakaw na siya sapagkat maililitaw niya ito. At kung papatayin man siya sa palo ng kura at siya'y mamamatay, magkakaroon naman ng mga damit si Sisa at kapatid na si Basilio, na sindakang huli sa binanggit ng kapatid. Nag-aalala pa si Basilio na kapag nalaman ng kanilang ina na napagbintangang nagnakaw si Crispin, tiyak na magagalit ito. Pero sinabi ni Crispin na hindi maniniwala ang kanilang ina sapagkat ipakikita niya ang maraming latay na likha ng pagpalo ng kura at ang bulsa niyang butas-butas na walang laman kundi isang kwalta na aginaldo pa niya noong Pasko na kinuha pa sa kanya ng hidhid na kura. Gulo ang isip ni Crispin dahil mahirap na gusot na napasukan nilang magkapatid. Gusto niyang makauwi silang magkapatid upang makakain ng masarap na hapunan. Magmula nang mapagbintangan siyang nagnakaw, hindi pa siya pinapakain hanggat hindi niya naisasaoli ang 2 onsa. Maliwanag sa mga pahayag ni Crispin na kaya siya napagbintangang magnanakaw sapagkat ang kanilang ama ay mabisyo, lasinggero at sabongero. Habang nag-uusap ang magkapatid, ang sakristan mayor ay walang kilatis na nakapanhik sa palapag na kinaroroonan nila. Antimano, puyos ito sa galit. Sinabi niya kay Basilio na ito ay kaniyang minumultahan dahil sa hindi tamang pagtugtog ng kampana. Kapag daka, si Crispin naman ang hinarap at sinabing hindi ito makakauwi hanggang hindi niya inilalabas ang 2 onsa na binibintang sa kanya. Tinangkang mga tuwira ni Basilio, pero sinansala siya ng sakristan mayor sa pagsasabing kahit na siya ay hindi makauuwi hanggang hindi sumasapit ang eksaktong 10 ng gabi. Gimbal si Basilio sapagkat 9 pa lamang ng gabi ay wala nang pwedeng maglakad sa lansangan kung gabi. Makikiusap pa sana si Basilio, pero biglang sinambilat ng sakristan mayor si Crispin sa bisig at kinaladkad na papanaog sa hagdanan hanggang sa sila ay lamunin sa dilim. Dinig ni Basilio ang pagpapalahaw ng kapatid, pero wala siyang magawa. Naiwan itong parang tulala. Ang bawat pagsampal ng sakristan mayor kay Crispin ay sinusundan ng masakit na pagdaing. Nanlaki ang mata at nakuyom ni Basilio ang kaniyang palad sa sinapit ng kapatid. Pumasok sa isip na kung kailan siya maaaring mag-araro sa bukid habang naririnig niya ang paghingi ng saklolo ni Crispin. Mabilis na pumanhik siya sa 2 palapag ng kampanaryo. Mabilis na kinalag niya ang lubid na nakatali sa kampana at nagpatihulog na padaos-dos sa bintana ng kampanaryo. Noon ang langit ay unti-unti nang nagliliwanag sapagkat humihinto na ang ulan. Mga tulong sa pag-aaral. Mapupuna sa pag-uusap ng magkapatid na Basilio at Crispin ang paghingi ng tulong ng nakababatang kapatid na si Crispin dahil sa bintang na siya raw ang nagnakaw ng 2 onsa ng kura. Ngunit tiyak na hindi si Crispin ang kumuha. Malinaw na makikita rito sa pag-uusap ng magkapatid. Hindi rin si Basilio. Kung siya ang kumuha ay ililitaw niya iyon upang mailigtas ang kapatid sa gayong parusa.
Marahil ay may tanong na maiiwan. Sino ang kumuha ng 2 onsa? Maaaring ang sakristan mayor na inilarawang walang kalambutan ng damdamin. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!